Shabbat Shalom at magandang hapon po sa lahat nating mga tagapakinig dito sa radio program, sa ating radio program Ilaw ng Mesiyas, hatid sa inyo ng Light of Messiah, Source of the Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion natin ngayon. Weekly Torah portion na kung saan nakatutok po tayo sa weekly Torah portion na may pamagat matatagpuan po sa Leviticus chapter 25 verse 1 hanggang chapter 26 verse 2. So inaasahan po natin na kahit hindi niyo pa po nababasa yung buong chapters, ay pakinggan muna po ninyo ang mga paliwanag dito at pwede niyo po itong balikan sa inyo yung mga tahanan habang tayo po ay nagpapahinga kasama ang ating Panginoon. At sabi nga ng ating Panginoon, sa Matthew 11:28-30, "Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, for my yoke is easy and my burden is light. And come to me, I am meek and lovely of heart, and you shall find rest unto your souls." So yan po ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon na tuwing Sabat tayo ay magpapahinga kasama siya. Ako po ang inyong lingkod, si Sir Debbie Paruelo, kasama sa kabilang linya ating tagapagturo from Light of Messiah Ministries Canada, Brother Richard Sison. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom po mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So muli ulitin ko yung ating weekly Torah portion sa Leviticus chapter 25 verse 1 to 26 verse 2 na may pamagat na Behari, o ang ibig sabihin po ay on the mountain. Ito po ay hango sa unang verse sa Leviticus chapter 25 kung saan nabanggit po dito yung katagang inutusan niya ang Panginoon, inutusan ng Panginoon si Moses na pumunta sa mountain, on the mountain. Okay, so bago po tayo magpatuloy, hilingin natin si Brother Richard para sa opening prayer. Salamat, Sister Deb. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo at makapag-share ng inyong salita, ang Parsha Bihar on the Mount. At salamat, Panginoon, sa opportunity na ito. Nawa ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito po ay dadaloy sa puso ng bawat isang makakapakinig. At ito ay magbigay ng gabay sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Nawa, Panginoon, ay makapagbigay kami ng papuri sa inyo dahil kayo lamang po ang may karapatan at ang merong yung may katanggap-tanggap na kapapuri at pasasalamat at glory sa inyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, bigyan na po natin. Brother Richard, pwede ka na mag-start. Okay, so ang parsya natin ay medyo maiksi ngayon. Ano? Ito pinakamaiksi sa buong Leviticus. 2 chapters? Actually, one chapter lang kasi ang Ay, oo, hanggang verse 2 lang. medyo bitin eh. Kasi ang iba ang chaptering ng Hebrew Bible. Pareho ang laman, pero iba ang putol. Mali yung putol ng English version eh. Kaya mga alanganin yung ano. Anyways, pero ganoon pa man, andun pa rin yung laman nun, iba lang ang chaptering. Kaya ganyan. Anyways, pero hindi ito ang pinakamaiksi na parsya sa buong Torah. May mas maiksi pa. Pero ito, pinakamaiksi ito sa buong Leviticus. Actually, madaming ito, Sister Deb, maraming mga katuruan. Isa ito sa merong 24 na commandments out of sa 613 commandments. Itong partial lang na to. 24, may 24 na siya.
24 command. 24 commandments. At dito rin, isa sa mga major dito yung observation ng Shemitah, yung every 7 years, saka observation ng Jubilee, no? Yan yung every 50 years, no? May prophetic event yan at maraming mga bagay-bagay na ano, no? So dito rin, sinabi rito na yung sa Year of Jubilee, sa Yom Kippur, isa-sound yung trumpet, no? So every 50 years na kasi hindi ka pwede mag-sound ng trumpet sa Yom Kippur. Pero on the Year of Jubilee, magsa-sound ka ng trumpet, no? So yan ang utos ng Panginoon. So dito makikita natin sa dalawang appointed time na ito, no? Kasi dinivide ng Panginoon ang time ng yung time natin into 7 major, ano? Una, binabanggit niya yung hour. So there are 24 hours in a day. Tapos daily, yom, no? Yan yung everyday, you know. So may hour, may day, tas may week, may cycle of a week. So every 7 may Shabbat, every 7th day is a Shabbat. Tapos every new moon, may every month, may monthly, no? Tapos merong yearly, yan yung mga appointed feast, yearly, no? Yan yung diniscuss natin nung past parsha. Tapos ngayon dito naman i-discuss yung Shemitah. So every 7 years, so pang-anim yan, na kung saan ang mga tanim ay ang lupa ay hindi pwedeng taniman, no? Hayaan lang sila na mamunga ng on their own or whatever. Alive lang sila, ano lang sila, on their own, no? Kung may tumubo, okay lang. Pag wala, Tumubo o magbunga o mamulaklak. ano, hindi mo pwedeng kainin. Pero hindi mo pwedeng gawing hanap buhay. Para sa lahat 'yun eh. Paano Oo. yung may mabulaklak? Kinukuha yung bulaklak. So 'yun ano. Tapos ang pampito, sa appointed feast ng Panginoon, yung Jubilee, which is every 50 years. You know. Kaya ito may mga significance ito, no. So anyways, i-discuss muna natin ang yung mga kautusan. Kasi ito yung ano eh, aanhin natin yung mga ibang bagay kung hindi naman maka-qualify yung tao kasi hindi nga siya sumusunod. O, kasi andi dito yung may mga promises, may mga ah, yung prophetic events na mangyayari. Pero pag-usapan muna natin para ma-qualify yung mga tao, dapat sumunod sila sa kautusan. Una, sabi dito sa Leviticus 25:4, hindi ka pwedeng magtrabaho ng land o hindi mo pwedeng araruhin ng land or mag-cultivate ka ng land every 7th year. Pero hindi po ito yung kung kailan mo lang gusto na 7 years or 7 years ng pagkakabili mo, hindi po ganun yun, ano? Meron talagang cycle. So, I think last year or 2 years ago, 2 years ago yata, ang Shemitah, no? So, Naka 2 years na tayo. 2 years na. So, Naka 5 after years. 5 years on the 7th year ulit, tigil na naman. Hindi mo pwedeng ano yun, no? Again, pwede kang kumain. Pwedeng kumain ng mga foreigners, mga mga mahihirap, mga animals. Pero hindi mo pwedeng anihin. Hindi mo pwedeng i-cultivate, hindi ka pwedeng magtanim. Hayaan mo lang kung ano yung mga tanim na nandoon, no? So yun yung ano, no? Tapos sabi rito sa Leviticus 25:4 din, wag daw yung tatrabahuin mo yung puno para magkaroon ng bunga. Hindi pwede ba yung iba ini-sprayhan o kinakating para magano o magti-trimming o kung ano man mga ginagawa sa puno, no? Para magbunga, hindi pwede. So tapos um wag daw anihin yung mga crops na tumubo sa wild. Yung naging wild lang.
ibig sabihin i-ha-harvest is parang yung i-harvest mo tapos ibebenta mo. Again, pwede siyang kainin kasi kung nagugutom ka pwede kang kumain. Pwede ang mga foreigners, ang mga servants, Mm. slaves, mga mahihirap pwede sila kumain. Pero hindi rin nila puwedeng gawing hanapbuhay. Yung kukuha din sila marami tapos ibebenta rin nila, hindi rin Oo. puwede yun. Usually 'pag sinabing harvest, para yun sa pangkabuhayan. Mhm. Pero kung kukuha ka lang para sa pagkain mo, Hindi, hindi yan. yun ang Kasi kailangan allowed. mong kumain din, eh. Pero leave it normal lang, yung parang kung anong Saka hindi meron. ka puwedeng magbitbit. Hindi puwede, oo. Unless na ibibitbit mo't ipamimigay mo sa mahihirap na libre, Hindi pero kung puwedeng ibebenta masyado. mo, hindi puwede yun, oo. Ayan 'no. Tapos, hindi ka puwedeng mag-gather ng mga grapes, kung meron kang grapes na nag-grow, sa year na yun ano. So, again, hindi mo puwedeng ibenta yun. Um, ang Sanhedrin, sila lang ang nagbibilang ng, ng ano, ng 7 years. Kaya ito yung sinasabi ko na hindi basta yung kung anong gusto lang ng isang grupo o yung isang, Kundi nagmamagaling. napagkasunduan. Oo, ito yung alam ko, magaling talaga, eh, genius, 'di ba? Oo, so Puwedeng gamitin nila yung sinabi ng Panginoon na Yeshua na, "Whatever you bound in heaven, on earth is pero bound in ano heaven." yun, hindi basta gano'n yun 'no. Yung para dun. Oo, unang-una pinaano yun sa mga apostles 'no, hindi sa kung kanino. Pangalawa, merong konteksto yon. Kaya dito sinasabi Sanhedrin lang ang puwedeng magbilang nung 7 years. So, sila magde-declare. So, uniform yan sa lahat. Hindi sa iilang grupo na tingin nila gumagamit ng mga Enochian calendar, gumagamit ng mga barley calculation o gamit ng kung ano-ano pa man ano, ng mga mahuhusay. Hindi po 'yan. Sanhedrin lang ang puwedeng ano niyan 'no. Tapos, ang pang-anim, dapat daw mag-blow ng shofar on the 10th of Tishri to free the slaves 'no. Leviticus 25:9. Ito na yung, every Jubilee kasi hindi ka puwedeng mag-blow ng shofar sa Yom Kippur. Bawal po 'yun ano. Pero may exception, on the day of Jubilee, dun mo ibo-blow ang trumpet. 'Yun ang start ng Mm. Jubilee 'no. Tapos ipapakawalan na yung mga prisoners saka mga slaves 'no. Tapos, inutusan din dito na ang Sanhedrin ang magsa-sanctify ng 50th year. Again, ang magde-determine ng counting ay yung Sanhedrin. Sila ang magde-declare ng counting ng 50th year 'no. Tapos gano'n din hindi ka puwedeng magtrabaho sa soil on the 50th year. Ngayon, ika-clarify ko 'to 'no, kasi 7-7 siya, eh, 7 na simeta. Tas on the next year nun is Jubilee, 'no? So, on the 49th year ay Shemitah. Ibig sabihin for 1 year hindi ka magwo-work. Hindi mo iwo-work yung land mo, 'no? So, during Shemitah, yung mga utang, personal na utang, Mhm. canceled. Utang canceled, oo. Tapos yung mga Hebrew slaves, makakawala na sila. Hebrew slaves, pero yung iba hindi, 'no? Ngayon, Labas dun sa kautusan. yan, tapos, on the 50th year, hindi na naman puwede magtrabaho kaya in this year, 2 years na hindi magtatrabaho hindi puwedeng trabahuin ang lupa, yan ano. So, two years na successive. So, papaano ngayon ang kakainin ng mga tao? Yan. Yan yung miracle ng obedience. Kasi sabi ng Panginoon, sinagot niya yung tanong mismo. Hindi pa nagtatanong yung mga tao, sinagot na ng Panginoon. Sabi niya, Mm. nung inutos niya yan, sabi niya, tatanungin niyo ako, saan kukuha ng kakainin? Sabi ng Panginoon. Pero ang sinasabi ko sa inyo, sabi niya, yung harvest ng pang 6th year ay enough for 7th year. Tapos sabi niya,
nagpa-plant ka pa lang ng pang 8 year, meron ka pa ring bunga ng pang 8 year, at nagha-harvest ka na ng tinanim mo ng pang 8 year, meron ka pa rin ng bunga ng pang 6 year. So what does it mean? Ibig sabihin nun, ang bunga ng magiging bunga ng 6th year ng a year before Jubilee ay masasakop din. Kasi maski hindi pa nga sakop, sakop na eh. Mm. So ibig sabihin fourfolds ang bunga niya. Kasi magagamit mo on the 7th year, magagamit mo on the 8th year, magagamit mo on the 9th year. Yun ang ano ron, ano? So, talagang kumbaga, sobra-sobra. Sorry, 6th year pa pala, kaya fourfolds. Yung ano mo ng 6th year, 7th year, 8th year, 9th year. Kaya sabi niya, yung na-harvester, ah, may hina-harvest ka na ng on the beginning of 9th year, meron ka pa rin ng pang 6th year mo. Kaya kailangan mo nang ilabas yung old mo, sabi ng Panginoon, kasi kailangan mo na ipasok yung bago. Ganun karami. 4 times, fourfold. So yan, ganyan mag-bless ang Panginoon. Pero pag hindi mo naman sinunod, ayun, ay meron kang famine at mapapalayas ka talaga sa land. Gaya napalayas sila. One of the reasons kung bakit napalayas ang Israel sa land of promise is dahil hindi nila in-observe ang Shemitah. And as a matter of fact, pati Jubilee hindi nila ino-observe. Hindi nila na-observe. Walang after ng 50th Jubilee. Kasi merong counting, Sister Deb, from the time ni Adam hanggang pagpasok ng Israel sa land of promise on the 50th Jubilee. Yan yun, ano? After that, parang hindi na nila sinelebrate. Yan ang problema diyan, no? Kaya naging ano yan, naging kontrobersya. Kaya pinalaya sila sa land nila, no? So, isa sa mga commandment ay hindi dapat pagtrabahuin ang ah, ang soil, hindi pwedeng trabahuin, ano? Leviticus 25:11, at wag mag-aani ng normal way, na on the 50th year. So pwede kang kukuha ng konti pang araw-araw, gano'n, ano? Okay lang 'yon. Pero yung normal na ilalagay mo sa sako-sako, ilalagay mo sa storage, ay hindi pwede 'yon. Ayaw ng Panginoon nun, 'no? Um, so ang pang-11 ay 'pag nagbebenta o nabibili, dapat ayon sa batas ng Torah. Anong ibig sabihin nito, 'no? Nakalagay yan sa Leviticus 25:14, 'no? Ang ibig sabihin dito, dapat may honesty and fairness ang pag-buying and selling natin. Kasi yun ang sinasabi sa Torah, hindi ka puwedeng magdagdag, bawas, dagdag sa ano presyo, o dagdag sa ano, or babawasan ng kilo, hindi puwede, 'no? Dapat honest honest dealing, 'no? Okay naman na may profit ka, pero 'wag kang mandadaya, 'yun ang sabi, no? Um, Tapos sabi sa pang-12, 'wag daw i-overcharge o i-underpay ang isang article, ang isang binibili. So anong ibig sabihin nito, 'no? Um yung yung, yung, um, i-o-overcharge, ang nag-o-overcharge nito yung mga seller. So ibebenta niya, dapat ang bentahan lang dapat, ay ganito lang. Kunwari, magkano bang kilo ng bigas sa Pilipinas, Sister Deb? 40, 50? Wala kang sound, Sister Deb. 47? Oo. 45 to 47? 45 to 40. 47, oo. Ngayon kung yan yung bentahan, wag mo ibebenta ng 55, 57, gano'n. Yung overprice dahil sa ikaw lang ang may tindahan dun. So yung So, monopoly, hindi pwede hindi ka mag-overpricing. puwedeng mag-overprice. Tapos at the same time din ang buyer, hindi rin niya puwedeng ano yung, underpay. Ibig sabihin, hindi, ito yung binabarat,
Alam mo yung binabarat mo yung tao, um, pangit din yun. Kasi minsan, mga kapatid, mga kaibigan, ano, minsan parang gusto natin, nakakuha tayo ng deal, may tubo na yan. Minsan baka wala, di ba? Ah, okay din naman siguro tumawad, pero siguro case by case basis. In general, lalo na yung mga mahihirap, Sister Deb, ah, nagbibenta ng ano, tas tawaran mo pa, yun ang nga lang ang kita nila eh. Di ba? Tas tatawaran pa. Ang sabi sa Torah, wag mong i-underpay. Wag mong i-underpay. Kung yan ang presyuhan, wag mong baratin. Kasi kawawa naman. Kasi baka ibigay nga sa'yo dahil siya'y gipit na gipit na. Tas tuwan-tuwa ka naman dahil nakakuha ka ng deal. Pero yung tao, masama loob. Wala kang, nakamute ka, Sister Deb. Ah, yeah. Ibig sabihin hindi rin nakinabang yung nagtitinda Oh, kasi binigay niya sa mas murang halaga. yan, no? Kawawa naman, no? So, maging fair tayo. Maging fair. Ibig sabihin, Brad, one form of pananamantala din yung ganon. Yan. Kasi ano yun eh, parang alam mo na may pangangailangan, ginigipit mo pa. So, Yes. ngayon, wala naman siyang choice kundi ibigay kasi gipit na eh. Gipit na. So, wag daw ganon, sabi ng Panginoon. Sabi dito sa ano no, sa Torah. Wag ganon. So, do not overprice. Wag ka mag-overprice, wag ka rin mag-underpay. Yung tama lang. Masaya ka, masaya sila. Ngayon kung ayaw mong bilhin yung sa presyo na yun, wag ka nang bumili. Di ba? Wag ka nang bumili. Pero kung bibili ka, unless of course na yun na lang talaga pera mo, wala ka namang magagawa ron. Pero yung to take advantage ng tao, hindi maganda, no? Um, kaya ano dapat alam talaga natin to. Minsan, yan ang isang common mistake yan, Sister Deb, ng kahit mga mananampalataya, no? Kasi parang, gusto ko naman makatawad naman ako, gano'n. Di ba? Makatawad naman ako. So, um, parang okay, ano? Mga Brad, Parang walang kasalanan. um, masaya ka pero yung tinawaran mo hindi masaya. Oo. Kahit At, binigay sa'yo, dapat ba- everybody happy. at baka hindi natin alam kung ano sitwasyon. Baka kailangan na niyang umuwi. Kailangan na niya ano Kaya dahil wala binigay na. lang mo. Tapos break even lang talaga yung kanyang effort, wala na lang. Naibigay na sa'yo para lang. Parang masaya ka ba talaga dun sa di ba? Yun ang ano ron eh. It's hard, no? So yan ang mga gusto nating kaya ang Torah, Sister Deb, ano eh, napakaganda dahil napapag-aralan natin Napaka-fair niya para sa lahat. buhay natin, wag ka mag-overcharge para makalamang, wag ka rin mag-underpay, no? So, ano natin yan, Oo, yan kaya, isang lesson natin, no? kaya ang ating Panginoon ay Panginoon ng justice, Yan, makatarungan. yan. So, another one, ito pa, Sister Deb, no? Leviticus 25:17. Huwag daw tayong mang-insulto o manakit ng iba sa pamagitan ng salita. Yan, maraming maraming sumasabit yan. Lahat siguro, sabit yan eh. Oo, Lahat guilty. nakakasakit yung sarcastic Oo. or kundi naman yung mga nanunumbat o minsan naman nang iinsulto o minsan naman yung alam mo yung kahit biro minsan, binibiro mo yung tao sa kanyang kapansanan, kanyang kakulangan o kanyang sitwasyon. Minsan sa'yo joke, pero sa kanya Yes. painful. Tapos ikaw pang galit pag nagalit sa'yo dahil ang pikon mo naman, gano'n eh. Nasaktan mo yung tao, nagalit, tapos ikaw pang galit, di ba? Ang saya mo naman, di ba? Napakagaling mo. May karakter din siya ng karakteristik ng bullies. Mga bully. Mga gano'n, no? Biniro mo, ininsulto mo sa pabiro. Kahit kaibigan mo pa yan. Nasaktan, So, medyo napikon. Ngayon galit ka kasi pikon. Sinaktan mo yung tao tapos ikaw pang galit, di ba? Imbis na mag-sorry ka eh. ito, sa kasalukuyan sa panahon natin ngayon, nakita natin na ang ating Panginoon ay anti-bully. Yan, At Kaya kumakampi siya sa mga Sister Deb. ayaw niya ng bully. God He resists the proud
but gives Yeah. grace to the humble. Sabi niya, no? Talagang ano, ayaw ng Panginoon ng mga ano mga bully. May kalalagyan ka. So, yan ang ano rin. Ano. So, yan tandaan natin, huwag tayong mang-iinsulto o manakit sa pamamagitan ng salita. Leviticus 25:17, no? Um, Maski yung mga kahit pabiro, wag ganun, ano. Anyway, yung next natin, pang number 14, ay wag daw tayong not to sell land in Israel indefinitely. Yung ibinebenta yung mga lupa sa mga foreigners, hindi pwede yon. Bawal yon. Although, ito applicable sa Israel, no? Um, ah, dapat daw dapat i-carry out natin yung batas o i-implement yung batas ng pagbebenta, no, ng mga properties. Leviticus 25:24. So ibig sabihin nito, ito again sa land of Israel din ito, na kapag on the 50th year, for example, dapat ay ibabalik mo na yung land. Kasi lease lang yan eh. Sabi ng Panginoon, akin lahat ng lupa, sabi niya. Kayo sojourner lang kayo. Kayo'y nakikidaan lang. So, wag niyong ariin na parang forever inyo. Oo. Oo. Ang so walang forever diyan, no. So wag daw magbebenta ng lupa sa Israel indefinitely, no. Tapos yung mga bahay na nasa mga ano, mga cities, no, world cities, ganun din. Hindi mo pwedeng ibenta yan indefinitely, no. 25:29. Tapos wag din daw ibebenta ang mga fields na kung saan na merong mga Levites, no. So, um, kasi ang mga Levites nagmay-ari rin ng mga lupa, hindi mo pwedeng ibenta yung mga lupa nila, no. Again, applicable to sa Israel, no. Ito, wag daw magpapautang ng may interest sa actually may kasunod Ah, dito eh. Sandali lang. Oo. Balik tayo dun sa lupa. Ang alam ko, walang lupa, manang lupa ang lang mga Levites. Meron Sister Deb. Wala silang Yung, wala yung, silang tribe, pero meron mm, sila bawat city actually meron sila. meron silang portion para May sa may may, kanila. may 10% sila sa bawat city. Oh, yan ang alam nila, wala pero actually meron. Sukat ng lupa. Okay. Meron din sila ron, around 10%. Not exactly 10%, around 10%. Tapos kanila rin yung 6 na cities, yung City of Refuge. Meron doon sa Basta may anim sila na siyudad. Penites, ha? Saka sa half tribe of Manasseh, saka doon sa kabilang side. So tatlo sa before Jordan, saka tatlo sa after Jordan. Walled city, puro Levites lang 'yon. So doon pupunta yung tinatawag na City of Refuge. Tapos meron din sila mga land. Binigyan din sila ng land. So kasi bawat tribe merong Levite dapat. Kasi sila yung nagtuturo ng Torah, nag ah, nag ah, sila yung nagfa-facilitate, sila yung nagdadala ng tithes actually sa temple, pinapadala ng mga tao. Pero wala silang sariling tribe of Levi, parang gano'n, walang gano'n. Kaya medyo pero nagfa-farming sila din, no? Kaya ang trabaho ng mga Levites saka mga priest ay remember priest lang sila kapag nasa temple sila. So technically lahat sila Levite, no? Ang mga Levites nagwo-work lang sa temple once every 6 months. 1 week in 6 months. So 2 weeks in 1 year. Tapos lahat ng mga appointed feast, yung mga major, yung Passover, Unleavened Bread, yung Pentecost, saka yung High Holy Days mula sa Yom Teruah, sa Feast of Trumpet hanggang sa Sukkot. Kaya pag inad mo yon, another 2 weeks ulit yon. Kasi 1 week sa Sukkot, tapos yung Yom Kippur, isa, yung Yom Teruah, dalawa, yung Pentecost, so isa. So
So at least tsaka may mga extra before and after yan eh. Kaya around 1 month. Yung 11 months nila, ando dun sila sa lupa nila, nagtatrabaho sila. So yun, ano, hindi sila full-time, no? Hindi full-time. Isa lang ang may full-time na trabaho noon, ang high priest lang, no? High priest. Kasi hindi nagbabago ang high priest hanggang siya ay maging hanggang sa death ng ano niya, ng hanggang mamatay na yung high priest. Oo. So next is wag daw magpapautang ng with interest, no? Yan. Pero ito actually sa mga brethren, mga kapatiran. Wag daw mag-aano ng ano wag daw magpapautang ng may interest. Ngayon, even dun sa mga nagpapautangan ng may interest sa hindi mo brethren o hindi mo kapatiran, wag din excessive. Kasi kawawa naman, no? Ando dun pa rin yung principle ng honesty and fairness saka ng yung principle ng business sa Torah, no? Yung buying and selling, sabi 'di ba usapan natin kanina na ang to carry out laws ng yung buying and selling according to Torah. So ang ang so sabi niya, papautang ka lang naman ako, hindi naman ako nagba-buy and sell. No, nagba-buy and sell ka pa rin. Kasi you're buying yung ano yung services eh. So nagpapautang ka, tapos you're basically selling your services mo for a fee. So kahit hindi product yon, it's a service. Tapos may bayad yon. So wag daw excessive, no? Um, wag daw ang yung mga kapatiran Hebrew servant, no? To do menial slave labor, yung talagang pang kawawang-kawawa naman yung kapatiran, ano? Hindi pwede yon, no? At wag din siya ibebenta yung Hebrew servant, no? At wag tratuhin ng masama. Leviticus 25:43, no? Pero pag may Canaanite slave ka raw, you can keep forever. Eh, so wala naman na tayong slaves ngayon. So yan during the time, no? Actually, ang mga Israelite, wala naman sila talagang slave. It's a wrong translation. It's more of a bond servant. Ang bond servant sa kanila is actually part of the family member. So kung lalaki, tinutuli rin siya. So pagmamay-ari na siya. So what it means, ang bond servant ay pakakainin, magiging actually kapalit ng services ng labor, obligated ka na pakainin yan, damitan yan, alagaan yan. Tsaka nag-o-observe din sila ng Torah. Hindi rin pwedeng magtrabaho on Shabbat or on a feast. Hindi rin sila pwedeng kailangan maayos din sila. So, hindi sila iba. Kaya lang hindi sila makakawala. Hindi na sila makakaalis. Doon na lang sa iyo forever, no? Um, yan ang difference. Hindi katulad. So parang mga ano rin yan parang mga anak. Kaya lang yung mga anak, ang difference ng anak ay makakaalis siya pag malaki na siya. 'Di ba? Matanda na. Pwede na siya magsarili. Ang bondservant, hindi siya makakaalis, pero never din siyang magugutuman, never siyang masasaktan, hindi mo puwedeng saktan 'yan, hindi mo puwedeng pag babae, inasawa mo, tapos hindi maayos ang pagsasama niyo, makakawala na siya, free na siya. So gano'n 'yan, ano. Hindi siya sex slave or anything like that, no. Um, 'Wag daw hayaan ang isang hindi mananampalataya o isang non-Jew na alipinin ang isang Hebrew servant, no? Leviticus 25:53. At ang panghuli ay 'wag daw magba-bow down sa mga smooth stone. Ito gusto kong i-emphasize ito, Sister Deb, ano? Kasi nung pumunta kami sa Israel, merong doon
kung saan ay doon daw crucify si Yeshua, no? So, ngayon merong mga stone doon na smooth. Tapos parang may blood stain or something. Yung dugo daw niya yon. So, wino-worship nila yon. Naka-mute ka, Sister Deb. Pa-unmute ulit. Nilagay lang yun doon. Kaya nga eh. Um, mamaya kung kanino pang blood yun eh. Oo, part ng tourism. Pero smooth stone yun, Sister Deb. Kaya andun pumupunta. Unfortunately, So, doon pa lang mara- nilabag na. Nalabag na maraming ang mga September. mananampalataya or so-called believers na talagang hinahawakan pa, talagang hinahalikan pa, talagang nakayukod sila ron. Talagang yan ang Leviticus 26:1, wag daw gagawin yun. Oo. Oo, Yung magandang i-emphasize natin, Brad, kasi ito yung action nila na pinapagpapatunay nila na mahal nila ang Panginoon. yan. Pero ang standard ng Panginoon, kung nais natin siyang mahalin, ay iba doon sa ginagawa natin, Yeah. ginagawa ng tao. Mhm. Lahat ng pagsamba, lahat ng sakripisyo ginagawa nila para maipakita nila na mahal nila ang Panginoon. Kahit sa kanta, kahit sa anumang aksyon. But then, ang pinaka-importante kung ano yung sinabi ng Panginoon, paano niya tatanggapin ang pagmamahal mo. Correct. Oo. Isang bagay lang ang requirement ng Panginoon Oo. para maramdaman niya na mahal mo talaga siya. Yan. Oo. Yeah, to keep His commandments. Sinabi Yes. niya sa John 14:15 eh. If you love me, Mhm. keep my commandments. Kung mahal mo ako, sundin mo ang aking mga kautusan. Sinabi niya. Oo, kaya useless yung mga ginagawa ng tao na ng pagsamba, paghalik sa kung anong mga bagay o pag-revere sa isang lugar o sa isang artifacts or statwa or idol. Yeah. Lahat yun ay walang kinalaman sa Panginoon. Yun. Oo. Yun ang ano ron. Ano. Actually, sinabi ulit ng Panginoong Yeshua yan nung sa John 14:21, sabi niya, kung sino man ang merong o nagki-keep ng aking commandments at ginagawa ito, siya yung nagmamahal sa akin, sabi niya. At kung sino nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama at Mm. mamahalin ko rin at iahahayag ko ang sarili ko sa kanila. Ito. Tapos sa 1 John 5:2 o 5:3, sabi niya, ito yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kapagka sinusunod natin ang kanyang mga kautusan, dahil ang kanyang mga kautusan ay hindi naman mabigat. It's not burdensome, hindi mabigat, hindi siya mahirap gawin, no? So yan ang ano, no? Actually, makikita natin dito na napakadali ng pagsunod sa mga commandments. Kasi it's a matter of habit, Sister Deb, eh. Anything eh. Kapag nag-develop ka ng habit not to obey, madali sa iyo ang to disobey, eh. Kasi naka-create ka na ng habit na gano'n, eh. Pero kapag nag-create ka ng habit ng sumusunod, madali rin sa iyo kasi habit mo nga, eh. 'Di ba? Wala kang sound ulit, Sister Deb. Oo, Yun din ang lifestyle natin nung yan, malaman natin na ito pala yung paraan para mahalin ang Panginoon. yan, oo. Kung ano yan, eh, yan yung tinatawag na language of love, oo. Oo, Ah, yung language of love ng Panginoon yan. Para maihayag natin ang pagmamahal natin sa kanya, dapat kung ano yung gusto niya. Hindi naman natin siya kilala. So sinabi na niya, para alam mo kung mahal mo ako, i-keep mong commandments yung ko. language of love natin para sa Panginoon, yung obedience. Yan, Ang no? language of love ng Panginoon para sa atin, para Oo, ingatan tayo, ay yung kanyang Torah. oo, yan, oo. Oo. Kasi depende, katulad niyan sa atin ano, tayo meron din language of love. Papaano natin nararamdaman na mahal tayo ng isang tao, mahal tayo ng Kapwa. Panginoon. At ang kadalasan niyan,
is yung material things, di ba? Ah, Oh, na may blessing tayo o may binibigyan minsan tayo, words of kain tayo. affirmation. Oh, yun yung doon na-affirm yung love na sa atin. Kaya yun Mm. naman ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Pinapakita niya pagmamahal niya through that. Wise word. May blessing ka, pinoprotektahan ka, gina-guide ka, lahat yan. Ngayon, sabi naman niya, dahil pinakita ko na pagmamahal ko sa iyo, ganito naman magpakita ng pagmamahal mo sa akin. Oh, ikaw naman, ganito naman ang gusto kong, kasi hindi naman niya kailangan pera. Hindi naman natin siya anong ibibigay natin nang wala siya, di ba? Pero sabi niya, So, just keep my commandments. Yun, alam mo, mararamdaman ko na mahal niyo ako, di ba? so ang pagmamahal, Brad, ay give and take din. Yan, Na umaasa din ng Panginoon na you will give to Him through obedience. yan, yan yung mga Your love. Yan yung mga yung mga kailangan nating i-emphasize diyan, ano. Ngayon, napag-usapan na natin yung mga commandments, no. Ang gusto kong i-emphasize naman dito, yung tinatawag na prophetic events in the past, no. I mean prophetic events in the future. Ano mangyayari rito, no? Ayon sa mga eksperto, and I have a good reason to believe na ang pagdating ng Panginoon ay may relation sa Jubilee. May relation sa Jubilee ito, no? Kasi it has connections dahil sabi niya i-re-release niya ang mga prisoners, no? Actually, ano yun, Papalalasan. yung i-re-release niya ang land, i-re-release niya yung mga prisoners, and parang restoration of all things ito eh. Restoration. Ang Jubilee is basically restoration of all things. Yung nire-restore yung mga land sa dating owner, nire-restore ang mga prisoners sa kanilang family, nire-restore yung mga parang reset eh. Wala nang utang, Reset na. reset talaga ito, no? Ngayon, what is very Kalimutan mo interesting, na yung mga pinagkakautangan sa'yo. wala na lahat yun, no? Wala na, oo. So, ngayon, sa second coming ng Panginoon, familiar na familiar tayo na may sounding of the trumpet. May sounding of the trumpet. Ngayon, dalawa lang ang may sounding of the trumpet, no? Sa mga appointed feast na dominant, ano? One is of course yung Yom Teruah, Feast of Trumpet. Yun obvious yun eh. Trumpet yun. Pero and it has something to do rin with the coming of the Messiah as King. Kasi ang theme, ang tema ng ng Yom Teruah o Rosh Hashanah ay crowning of the Messiah as King. Kaya maraming naniniwala sa mga sages, mga among the Messianic believers, na ang dating niya is sa Yom Teruah. Ngayon, we don't know kung kailang Yom Teruah yan. Kaya nga hindi natin alam. Kaya sabi ng Panginoon, nobody knows. Not even the angels, not even the Son himself, kundi ang Ama lang, no? Pero meron pang isang sounding of the trumpet. Yun yung every 50 years. Sinasound lang ito on Yom Kippur. Oh, yun, no? Kasi ang Yom Kippur, dapat wala kang sound dyan eh. Pero meron siyang sounding, it's a unique day of the Lord. Kaya nagbigay ng clue ang Book of Joel, si Prophet Joel, na unique day. It's a unique day. Although ang sinasabi doon, it's about light, yung araw magiging gabi. Tapos it's kind of unique, no? Pero ang Jubilee is also unique. As a matter of fact, sa sobrang unique niya, kasi ang last observation o celebration or commemoration or celebration ng Jubilee, nung pumasok ang Israel sa land of Canaan, after that, huminto na sila. Hindi na nila sinelebrate. Wala nang nag-celebrate. So, parang nawala Tahimik. na. Oo. Pag binasa mo ang Book of Jubilee, may counting siya hanggang pagpasok nila sa land. After that, wala na. Pati Book of Jubilee, inalis na nga eh.
inano na, drenap na eh. So, wala kasi ayaw nila pakawalan ng land, ayaw nila pakawalan ng prisoners, ayaw nilang i-release ang mga tao, ayaw nila. Marami silang ayaw gawin eh. Kaya nabuwis ng Panginoon, pinalaya sila sa land. Pero dahil sa faithfulness din ng Panginoon sa promise niya sa mga patriarchs, binabalik din sila. Tapos, bibigyan na naman sila ng chance. Pag hindi na naman, pinalayas na naman. Ngayon, after 2,000 years, binalik na naman. So, hindi pa talaga nila sineselebrate ang Jubilee. So, what does it mean? It's a unique day of the Lord kung kailan man ito. No? Ngayon, of course, may mga calculation dyan, pero I don't want to go into that calculation kasi although obvious naman yung calculation. So, kung darating ang Panginoon, darating siya. No? Pero I am sure na ito'y sa appointed time. And I am confident din na most likely than not, Jubilee siya darating. Yan. So, ayan ang isang maganda dyan. So, kung kailang Jubilee yan, we don't know. Ngayon, kung magtatanong, again, hindi ko alam kung kailang Jubilee. No? Another thing, merong binanggit sa um, Genesis chapter 6 regarding judgment. Sabi ng Panginoon, nagsisisi siya o parang nalulungkot siya bakit ginawa pa niya yung tao. Tapos sa sobrang kasamaan ng tao, lahat ng imagination niya ay puro kasamaan. Sabi niya kaya inililimit niya ang timeline ng tao sa 120. Ngayon, translate ito na 120 years. Pero hindi naman years ang nakalagay. It's a period, no? Ngayon, again, nabanggit ko kanina yung 7 timeline, pitong time na biblical time. Hour, day, week, month, year, tapos Shemitah every 7 years, saka Jubilee. The only thing na kasi ang ginawa nila every year, so parang sinabi nila 120 years. Itong 120 years na sinasabi nila, ang akala nila, ito yung time na magkakaroon ng flood. Di ba? So, pero, ang tanong, kung ganun yon, sino tumulong kay Noah mag-build ng ark? Di ba? Kasi yung mga anak niya, 100 years old na rin eh. Di ba? So, di ba? Yun ang una ron. Pangalawa, ang sinasabi nila na ito'y edad ng tao. Si Noah, 900 plus years din. Si Methuselah after that, hindi. Si Shem, 600 plus din years, di ba? Si Eber, ganun din. Si Abraham, 175. Si Jacob, 140 plus. Si Isaac, maraming nabuhay ng. Ngayon, sasabihin nila, di average. Hindi, ang average ngayon ng tao, 70 years lang eh. Di ba? 70, 80 years, ganun. Hindi 120. Ano itong 120 na to? Di ba? So, ang pag tiningnan mo ito, Sister Deb, yung time ng declaration ng flood o ng judgment is around 1,000 years. Pang 1,000 from the time of Adam, no? Kaya makikita natin to, ang mga basis natin diyan, yung Book of Jubilee, yung Book of Enoch, nakalagay doon na binigyan pa ng chance sa mga fallen angels to actually repent, which they did not, no? So 500 years. Kaya 1500 and so nagkaroon ng flood, 1536 from the time of Adam or Anno Mundi, AM. Anno Mundi means from the beginning of the world, no? So therefore, kung 1,000 year o year 1,000 yung declaration ng Panginoon, tapos 120 Jubilee, ibig sabihin tatapusin niya ang humankind on the 7,000th year. 7,000 years. So that would include, mga kapatid, mga kaibigan, ang millennial kingdom.
So from the time of the declaration, nung dineclare ng Panginoon na meron na lang 120 cycles, 120 periods ang human beings, ay that would be 50 times 120 is 6,000. Kaya 7,000, no? So 6,000 tapos plus 1,000 year reign of the Messiah ay 7,000. After that, everything will be new. Sabi sa Book of Revelation, I will make everything new. So kaya may mga binabanggit na new heavens and new earth kasi hindi na magtatagal itong mundo na meron tayo. Pero magre-reign muna ang Messiah for 1,000 years, no? So yan ang isa. Kaya merong event talaga. Tapos ganun din ang Shemitah. Shemitah is a shadow of the millennial kingdom. Okay? Ang kasi six years ay we plant, we do whatever we want, but on the seventh year, wala. So parang millennial kingdom siya, no? So yan yun yung mga bagay-bagay na gusto kong ma-emphasize. So napakaganda, Sister Deb, ng Parsha Bihar kasi marami tayong matututunan dito. Commandments, mga basic rule ng pamumuhay. Nakita natin dito na may mga ginagawa tayo na hindi pala dapat, no? Yung tumatawad, yung mga nanlalamang, overprice, underpay, manakit ng salita, Mhm. magpautang, mag-business dealing na hindi maganda, yung mga gano'n, ano? So, hindi dapat pala yun, no? So, Sister Deb, mukhang wala na tayong Yeah. oras. Oo, Gusto ko rin paalala yung binanggit mo kanina, yung tungkol sa pamamahinga ng lupa. yeah, Mapapansin natin na all over the world, pinopromote yung love Mother Earth, protect the Mother Earth, pero never, never na binanggit na kailangan natin silang pagpahingahin. So, yeah, mapapansin natin, napaka-unique ng utos ng Panginoon na hindi na binibigyan ng pansin ng mga taong makakalikasan. Yung mga nature lover, dapat alam-alam nila ito na kailangan pinapahinga ang yeah, lupa upang ma-revive siya at yeah, muli maging fruitful siya dahil para maganap yung pangako ng Panginoon na lalong magiging fruitful yung lupa. yun. Okay, so patuloy nating banggitin yung isa sa mga favorite verse natin pag parang general conclusion para sa lahat ng ating mga sinishare natin dito sa ating radio program na matatagpuan sa Ecclesiastes chapter 12 verse 137. Let us hear the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Okay, so balik po natin kay Brother Richard para sa closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon muli na ibinigay niyo sa amin na kami ay nakapagpahayag ng inyong salita, ng inyong Parsha Bihar, ang mga commandments na nandito, at maging ang prophetic event na maaaring mangyari in the future, Panginoon, or in the near future. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito'y manahan sa puso ng mga nakapakinig at makakapakinig nito. At ito ay magdulot ng magandang bunga sa buhay ng bawat isa upang kami po ay makapamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Okay, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorsogon Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. At ang ating pong aralin ngayon ay pinopost po natin sa ating Facebook page Light of Messiah Sorsogon Ministries. Kung saan doon po ay matatagpuan niyo po yung mga nakaraang mga lessons na pwede nating balik-balikan. At kung saan pwede rin po kayong mag-join sa ating Facebook page
At welcome po natin yung lahat ng mga nag-join, no? Siguro nitong 2 weeks pa lang ay at least nakaroon tayo mga 12. Nice. 12 followers. Maraming salamat po at nasaan po namin na kayo po ay magbibigay sa amin ng mga comments or suggestions kung ano po yung nais niyo pang malaman na hindi pa natin natatalakay dito sa ating programa. Sa muli, maraming salamat at ako po yung lingkod, Sister Debbie Perwelo with Brother Richard Season na patuloy na bumabati at nagpapaalam sa inyo ng Shabbat Shalom. Shalom.